And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Verse 5. And the stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Verse 6. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Verse 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Verse 8. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep. Verse 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Verse 12. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. Verse 13. The hireling fled, because he is an hireling, and careth not for the sheep. Verse 14. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Verse 15. As the Father knoweth me, even so now I the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice. And there shall be one fold and one shepherd. Verse 17. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. Verse 18. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Verse 19. There was a division therefore again among the Jews for this saying. Verse 20. Verse 20. And many of them said, He hath a devil, and is mad. Why hear ye him? Verse 21. Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind? 22, verse 22. And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter. Verse 23. And Jesus walked in the temple in Solomon's courts. Verse 24. Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Verse 25. Jesus answered them, I told you, and ye believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me. Verse 26. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Verse 30. I and my Father are one. Verse 31. Then the Jews took up stones again to stone him. Verse 32. Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father. For which of those works do ye stone me? Verse 33. The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that
thou, being a man, makest thyself God. Verse 34. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods? Verse 35. If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Verse 36. Say ye of him whom the Father hath sanctified, he sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God? Verse 37. If I do not the works of my Father, believe me not. Verse 38. If I do, though ye believe not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is and I in him. Verse 39. Therefore they sought again to take him, but he escaped out of their hand. Verse 40. And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized, and there he abode. Verse 41. And many resorted unto him and said, John did no miracle, but all things that John spake of this man were true. Sabay-sabay tayo sa verse 42. And many believed on him there. Amen. Again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And thank you po, Sister Melinda. So ngayon, invite natin ating mga kids na dito tayo sa gitna para pag-pray kayo. Tara kids, dito kayo sa sa harap. At mga isip bata, yung mga gustong magpa-pray. Ayan, let's pray for them. May I request Brother Jeremy sa pag-pray sa ating mga kids. Amen. Sige po, church, itaas po natin ang mga kamay at Aba, Father God, sa umaga pong ito, nilalapit namin ang mga kabataang ito, Panginoon, at naway mailagay namin yung mga seeds, Panginoon, ng iyong magandang balita, Panginoon, at i-lead niyo sila sa inyong purpose, Lord God. Bigyan sila ng obedient heart sa kanilang mga magulang, at i-guide sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami muli, i-bless niyo rin po yung mga magulang mag-aalaga sa kanila, na magmahal din sa kanilang mga anak na gaya ng inyong pagmamahal sa amin. Sa muli, ang iyong pangalan na aming tinataas, in Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. Isang magandang umaga po, church. Good morning. Ay, 1, 2, 3, 4. Lilima lamang po ang nakaalala. Good morning, church! Amen. Bigyan nga natin ng isang masigabong palakpakan ng ating Diyos na buhay. Yung palakpak naman na may kain kaninang umaga. Dapat ibigay natin all out ang palakpak sa ating Diyos na buhay kasi ginising ka niya kaninang umaga. Yes. Amen po ba yun, church? Amen. Amen. Isa pa nga, church, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan, kids. Ayan, thank you so much, Lord, for this day. Grabe yung mga kabataan ko, no? Etong mga kids natin, galing po sila dun sa may, sa Barter Road. Sa Barter Road talaga. So, iba-iba yung tayo ng pinanggalingan. So, may mga taga Franville, may mga taga doon, sa malayo. Pero, iisa lang yung Diyos nating sinasamba. At salamat sa Diyos sa buhay ng mga batang ito. At salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Tapikin mo nga yung katabi mo. Always tapikin ang katabi. Tapikin mo nga yan. Sabi ko, ay kapatid, I'm so happy to see you today. Tapikin mo.
Kids, tapikin mo yung katabi mo. Huwag mong batukan, ha? Ayan. Handa ka na bang magpuri? Amen! Sabay-sabay tayo pumalakpak, church.
Masigabong palakpakan nga, church! Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Iba-iba man kami ng paniniwala. Ikaw ang tunay na Diyos sa buhay namin. Kaya sasabihin namin sa iyo, yes, Lord! Sabihin mo nga, church! Yes, Lord! My sorrow, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Isa pa, church. We say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, but His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. Yeah, yeah. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, we will be trading our sickness, Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Church, pwede tayong umikot. Habang nag-yes, Lord. Okay ba yun? Ikot tayo. Kalabitin natin yung katabi natin. Ganyan. Kailangan gumaganito tayo habang nagkakita. Yes. Sabihin mo sa katabi mo. Yes, Lord. Amen. Nabati mo na ba lahat? Dapat lahat mabati. Amen. Kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, sabihin mo nga, yes, Lord. Yes, Lord. Sabay-sabay nga tayo, church. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Minsan pa! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Isigaw mo naman. yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. For the last time, we say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes,
Father God. Kung ano man ang naisin mo sa buhay namin, Lord, let your will be done in our lives, Father God. And we will say yes, Lord, to that. Yes, hallelujah. This is a time, church, para pagbulay-bulayan natin ang kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Yes, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, church. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Yes, hallelujah. We will shout it, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na buhay sa buhay namin, Panginoon. You never fail us, Panginoon. Ikaw ang Diyos, and You will be our God forever, Panginoon. Yes, hallelujah. We will be continuing praising You, Panginoon, sa araw na ito, Lord. We are humbly worshiping You, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Lord. But You are God. You are our God forever. Yes, yes, let's all sing together, church. Youth, I remember. Yes, God of my youth, I remember Your call on my life took me up.
Almighty Father in heaven, Adonai, Eloheinu melech haolam. Kayo po'y aming Lord, pinapasalamatan, Lord, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord. Di kami karapat-dapat, pero maraming salamat kasi ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon, na mabuti at nagmahal po sa amin. Lord, as we have our worship service today, we pray, we declare ang pagkilos ng banal na Espiritu po, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan, Lord. Touch every man, every woman, Lord, ang kanilang mga puso, ang kanilang isipan po, Panginoon, upang mas lalo ka po namin makilala at mapamahal po kami lalo sa inyo po, Panginoon. Panginoon, kami inyong gamitin, aming dinadalangin, Lord, ang aming mga kabataan. Lahat ng mga bata, pwede ba tumaas ang kamay, mga bata? Amen. Let us raise our hands. Let us close our eyes. Let's pray, Lord Jesus. We pray that you'll use these kids. Di pa man nila, Lord, naiintindihan ngayon po, Panginoon, kung ano yung plano nila, Lord, sa inyong buhay. Kung ano yung plano po ninyo, Lord, sa kanilang buhay. Pero, Lord, aming itinataas ang kanilang buhay sa inyo. Dalangin namin na kung anuman yung buto na maitanim sa kanila po, Panginoon, sa kanilang murang isipan po, Panginoon, darating ang panahon, Lord, na ito ay lalago at sila po, Panginoon, ay magagamit nyo rin, Lord, sa inyong ministeryo po, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, muli, ang lahat ng ito sa inyong matamis na pangalan, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Praise God! God is good! And all the time. Praise Jesus. Yung mga bata po, ating ilid na sa labas. Low, mic, testing. Amen. At aking ina-encourage ang lahat na lipat tayo sa harap. Ayan, dahil wala na yung ibang mga bata. Ayan, pakihanda yung ating poster para sa Thanksgiving. Amen. Okay, upo na po tayo lahat. Good morning. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, salamat sa Diyos at nandito ka ngayon. Be good. Sabi mo, be good. Be faithful. Amen. Salamat sa Diyos. No? So, nakita niyo yung dami ng mga bata, no? Parang kalahati natin sila, di ba? Ang dami nila. Yung tipong pag-alis nila, para tayong naiwan sa rapture, no? Dahil biglang naunti. Okay, pero church, by December 17, paki-flash sa screen, we'll have our Thanksgiving, ang Pranville Thanksgiving po. So sa hapon po natin yan gagawin together with those children. And kulobin ng Panginoon, makasulisit tayo ng budget kasama yung kanilang pamilya. Amen? So yan, pamaya na lang sa before offering, paki-flash yung video, ay paki-play yung video. Pero paki-flash na lang yung poster natin. So yun po, muli kami kumakatok sa inyong harapan para po humingi ng tulong, no? Especially financially, para at least meron tayong maipakain or maibigay sa kanila pagdating po ng ating Thanksgiving Day sa December 17. Hapon po yan, 2 p.m. Amen? Tapos wala po si Pastor ngayon kasi siya ay namundok, no? Namundok sila sa Masbate. So excited silang lahat doon. Di nila alam, aakyat sila ng bundok. Ayan. Gratitude. So, It's not an emotion. It's not a feeling. It's not some nostalgic or wistful memory of what has been, or some nebulous hope of what might be. It's not a fair weather friend that time, allow me to share to you the Word of God. Usin natin ito na mabilis. Gusto niyo ba? Ha? Parang iba, kung gusto hanggang alauna. Ayan. Listen natin para mas maano natin, ma-enjoy natin yung fellowship natin mamayang hapon. Kasi may nag-aya sa akin kanina pagdating pa lang uy, kain tayo pares, no? Pares agad yung aya. Diba? Ayan, so yun, dahil doon na-excite ako kumain para mamaya. But before that, let's talk about this. So for the past 2 Sundays, I shared to you about the Beatitudes. Amen?
So I hope and I pray na mas naintindihan natin kung ano yung definition ng pagiging Kristiyano. Amen po ba, church? What does it takes to be a Christian? Ano dapat yung character ng isang Kristiyano? Ano dapat yung attitude ng isang Kristiyano? At kung paano dapat tayo mamuhay sa mundong to? And most of all, ano yung sinasabi ng Lord na bless? No? Na bless yung mga tao kapag ganito yung ginawa nila. Amen? Hindi ko na ulitin yon, but today we'll talk about something related pa rin doon, about how to be blessed. And that is how to be a good and faithful servant. Sabihin nyo nga, well done, good, and faithful servant. Alam nyo, pag nakaka-receive tayo ng mga tawag nyo itong mga papuri, no? Hindi maiwasan na na-excite din tayo. No? Meaning nyo yun, di ba? Kapag nasabihan ka, oh, ayos yung ginawa mo, ang ganda nung sinabi mo, di ba? Normal yun, no? Normal na matutuwa ka kasi you receive something positive for what you have done, no? Yung bang pinagpuyatan mo, pinag-invest mo ng time, talagang pinagtrabahuan mo. Amen? Tapos may naka-appreciate, di ba? Wow, no? Praise God, no? Parang masaya pa nun pag may kasamang reward, di ba? Reward na talagang may cash incentive, hindi lang papel-papel na certificate, di ba? Talagang, at the end, ang result nito, mamomotivate ka to do something more. Amen ba? Amen? Kumbaga, mas maano ka, kahit nga sa school yung ma-recognize ka lang di ba? O, sino dito yung most neat, di ba? Diba? Pagsisipagan mo na, yung hindi lagi nalilate, best in math, to receive something like that, in those things, it make us na mas maging determinado pa. Tawag ito, wag gagawin pa, mas maging motivated ka ba to push forward. Amen? Kumbaga, ito lang yung kaya mo, ito lang yung nagagawa mo ngayon, but because of those initiatives, encouragement, mapapataas mo yung limit mo. Amen ba, church? Ha? Kumbaga, mas nagagawa mo pa yung something best. Okay? Kasi, in reversal, babaliktaran, kapag walang naka-appreciate, aminin nyo, nagtatampo tayo. Di ba? Kumbaga, hindi naman pala ako kailangan dyan, hindi na atin. Di ba? Pag walang bumati, birthday mo, pag walang naka-appreciate sa'yo, walang nakapansin sa'yo, aminin nyo, di ba? Minsan nagtatampo ka, no? Papakain pa naman ako, kaso hindi ako binati. Kaya happy birthday sa lahat na may birthday, yeah. Baka naman, no? Okay, di ba? Normal lang. Amen? Makakaramdam ka ng negative thing. Why? Kasi you're expecting na may ginawa ka namang okay, may ginawa ka naman tama. Wala man lang bang something na magandang sasabihin sa akin. Pagdating ko, papagalitan pa rin ba ako? Di ba? Kumbaga, at the end, parang nakaka-degrade, no? Ginawa mo naman yung tama, pero ikaw pa yung ikaw pa yung nasuspinde, no? Parang sinipria. Di ba? Gagawa mo yung tao na ikaw pa yung nasuspinde na ganung bagay, no? So, sad thing. Pero in reality, hindi naman din talaga lahat na-appreciate. Tama ba? Amen? Hindi lahat ng ginagawa natin na-appreciate. In Christian life, the same thing. Hindi lahat ng ginagawa natin na-appreciate. Minsan nga, ikaw na yung pagod, ikaw na yung masipag, kasalanan mo pa. Kasi may pumalpak. Amen? Sa'yo pa nagalit, ikaw na nga yung nag-invest. Di ba? Hugot na hugot, no? Ayan, di ba? Ikaw pa yun ang problema. Amen? Ano yung magiging attitude natin dapat kapag ganun? Hindi maiwasan na maghanap tayo ng encouragement sa kapwa natin. Kasi it makes us more confident na magpatuloy na gumawa dun But the Word of God is telling us that we need to focus on our Lord. Amen po ba, church? Amen? Whatever we do, dito man yun sa loob ng simbahan o sa labas, let's think about the Lord. Amen? To be told by this thing, yung sabihan ka ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Pwede ba nating palakpakan ang ating Diyos? To give you a background about this, kung babasahin natin yung chapter 24 ng Matthew, kasi sa chapter 25 dito, ang pinag-uusapan dito ng Lord is yung second coming niya. Amen?
At lahat naman dito siguro naniniwala na babalik na pa si Jesus. Amen ba? Kasi kung hindi ka naniniwala na hindi na babalik si Jesus, naku, malaking problema yun, kapatid. Amen? Our hope is set, hindi lang yung magkakaroon ka ng mansyon sa langit o yung pupunta ka ng impyerno, kundi yung habang nabubuhay ka, aabutan mo yung pagdadating, muling pagbabalik ng ating Panginoon. At then the disciples asked Jesus, Lord, ano po bang mangyayari sa pagbabalik mo? Amen? Yun yung tanong sa kanya ng disciples, Lord, ano ba yung pwede naming expect sa muling pagbabalik mo, Lord? Maghahanda na ba kami? Magpapakain ba kami? Ano ba yung mangyayari, Lord? And then Jesus talked about this parable, the parable of the talents. Amen? Before I explain it, panoorin natin tong video na to. Amen? Pa-play naman ako ng video sa baba. Amen. We all look forward for the second coming of Jesus. Amen? Lahat tayo inaasahan yun. But you have ever imagine yourself na sabihan ng ganito ng Diyos? If God will ask you today, or evaluate yourself, check yourself, parating na yung Panginoon, darating na siya. Pag na-meet mo ba si Jesus Christ, kapag na-meet na ba natin yung hari ng mga hari, is this is going to be His statement for us? Ito kaya yung sasabihin niya sa atin. Some will say no, some will say maybe, some will say yes. Pero alam nyo, dalawa lang kasi yung sasabihin ng Panginoon. Ito, saka yung isa mamaya. Kaya, as we move forward on this topic, as we move forward on this study, I want you to realize, if ever I'll be able to meet Jesus today, ito kaya yung sasabihin niya sa akin. Well done, good and faithful servant. The story here, this goes, merong isang mayaman, no? Isang man traveling into a far country. That man is Jesus. Kumbaga, umalis, tapos babalik uli. Amen? Alis, tapos babalik uli. Tinawag niya yung mga servants niya, ito yung tatlo, which for now represents tayo. Amen? Tayo yan. Tinawag niya yung tatlong servants. Pagkatawag niya doon sa tatlong servants, may binigay siya to goods. Sa King James, ang tawag doon talents. Pero sa mababaw na salin, ang binigay sa kanila, alam niyo kung ano? Pera. Sabihin niyo nga, pera. Amen, may binigay na pera, no? Sino ba namang di matutuwa na ganyan, no? Umalis lang yung boss ko, may binigay na pera. Huwag ka na nga babalik. Ayan.
Okay? So may binigay na pera yung boss para sa kanila. For what? Meron silang dapat gawin eh. No? Gusto kasi ng boss, gamitin nila yun. Amen? Gusto nung boss nila, gamitin yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, gamitin. Gamitin yun. Hindi pwede na itatago lang. Kailangan gamitin. Ano sabi yan? Ito, yung isa binigyan niya 5 talents. Hindi ko na natin pag-usapan kung ano yung talents, basta sa mababaw, pera yon. Okay? Yung isa binigyan 5,000. Okay? And to the other one, binigyan, straight way to look his journey. Then he received what? Ano nangyari dun sa binigyan ng 5,000? Ininvest niya, ginamit niya, naging 10,000, no? So sa math, 100% yung ROI. No? Parang invest ka na diyan kasi babalik, di ba? 100%. Okay? So bumalik. Wise ba yung first person? Yes. Ininvest niya, ginamit niya, no? Next. Likewise, he had received 2, yung isa, no? He also gained other 2,000, no? Binigyan ng 2,000, ininvest, ginamit, pagkabalik, naging 4,000 na. Ayan, ang ganda ng investment nila, di ba? 100% return. Sure, no? Wag muna natin pag-usapan yung panira. Doon muna tayo sa doon sa dalawa na bumalik, no? Doon sa dalawang may 5,000 saka 2,000. Alam nyo, church, it only shows us na pagbalik ng Lord, may accounting. Ay, balik. Nasaan na yun? Binintat yata. Pagbalik ng Lord, may accounting. Sabihin nyo nga, accounting. May audit. Ano ibig sabihin nito? May mga bagay na pinagkakatiwala sa ating Diyos. You agree, lahat tayo may talents. Ha? Diba? Yung iba nga, ako talent ko, pagkaupo ko, tulog ka agad ako. Hindi niya ako kailangan patulugin, tulog ka agad ako. You agree, lahat tayo may talent. Nung una, akala ko ang talent, kanta lang, yung pagtugtog. Pero as we move forward sa ating Christian ministry, sa ating Christian life, marami palang ibinigay, pinagkatiwala sa ating Diyos. Amen? At darating yung araw, i-account niya yun sa atin. Hindi lang pera-pera yung usapan dito, mga kapatid. Malinaw ba tayo doon? Hindi lang pera-pera to. Ang pinag-uusapan natin dito, yung responsibility natin bilang isang Kristiyano. Why? To be a good and faithful servant. Pansinin nyo, dun sa naka-receive ng 5 talents, na nagkaroon uli ng 5 talents, anong sabi ng Lord? Anong sabi ng Lord sa kanya? His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Dun sa nakalima, dun sa nakadalawa, ano ibig sabihin, ang sinabi sa kanya ng Lord? His Lord said unto him, well done. Basahin natin. Good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Sa buhay natin, kapatid, sa ministry natin na to, whether marami o konti, you are good and faithful servant kapag ginamit mo para kay Lord. Malinaw ba tayo doon? Kapag ginamit mo yung kung anong meron ka para sa Diyos. Why? This is my point here. Before kasi tayo magpagamit sa ating Panginoon, before we invest on our Lord, ang dami nating, teka lang, ang dami nating, baka hindi ko kaya yan. Madalas, kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Ano tuloy nakikita natin? Yung kung ano yung wala tayo. Hindi mo ba naisip, binigyan ka ng Lord ng talent, how to share the Word of God? Hindi mo ba naisip, binigyan ka ng Lord ng finances to help His kingdom? Hindi mo ba naisip, binigyan ka na Lord ng resources to share it to people? Church, simple lang naman yung mensahe natin 11:30 tapos na ako. Hindi
pinag-uusapan dito na kapag may sobra ka na, saka ka magbigay. Kung ano yung meron ka ngayon, whether it be 5, it be 2, hindi issue yun. Ang issue dito ngayon, ginamit mo ba para sa Diyos yung binigay niya sa iyo? Malinaw ba yun, kapatid? Ha? Malinaw ba yun? Why? Kasi ang lagi nating sinasabi, wala pa ako nun. Saka na akong magsiserve pag graduate ko. Saka na akong magsiserve pag di na ako busy. Saka na akong magbibigay kapag kumpleto ko na yung kailangan ng pamilya ko. Hindi ko sinasabing mali yung iniisip mo. But as you study the Word of God, hindi niya sinabi doon na kapag nakumpleto ka, saka ka magbigay. I'm not talking about money. Okay? It's not just about money. It's all about our resources that we can share to the Lord. Kasi most of the time, ang damot natin. Most of the time, iniisip natin, konti na nga lang, Lord, baka mawala pa. Tingnan niyo yung sabi nung isa, I'm afraid. Isa lang kasi yung binigay eh. Yung isa 5, yung isa 2. Yung akin, isa na nga lang, baka pag inano ko pa to, pinaikot ko pa to, ginamit ko pa to para dyan, Lord, baka wala nang matira sa akin. But no, church, hindi yun tinuturo ng Panginoon. Kasi sa pagbabalik niya, He will account each one of us. Hindi paramihan yung issue dito. Ang issue dito, nagpagamit ka ba? Kung ano yung binigay niya, nagamit mo ba? Amen? Just to make it clear, ito yung ito yung point ng pagiging faithful servant eh. Una-una, you recognize your responsibility. As a Christian, ano ba yung responsibility natin? As someone who have the Word of God, as someone who know Christ. Diba? Una-una, be the salt and the light. Amen? If you want to be good and faithful servant, be salt and the light. Responsibility yun ng bawat isa sa atin. Yung term na good and faithful servant, kapatid, hindi lang yun ni-reserve para sa mga pastor o sa mga leader lang. It's also reserved for each one of us na kabahagi ng katawan ni Kristo. Amen? It's our responsibility. Number 2, your ability. I believe, walang ginawa ang Diyos na walang talent. Tingnan mo yung katabi mo, I'm sure may talent yan. I'm sure it has something that can be offered to our Lord. Walang ginawa ng Diyos na walang talent, pero merong Kristiyanong tamad. Merong Kristiyanong walang sense of responsibility. Sorry, I'm not pointing you out. But alam nyo, isang way para hindi ka na maging faithful kay Lord, pabayaan mo kung ano yung bagay na para sa Kanya. Amen? Huwag mo pabayaan, kapatid. Recognize your accountability. We have our accountability sa Kanya. Huwag mong hayaan na pagbalik niya, ito yung sasabihin niya sa'yo. Saan na yun? Now, ayan sa 26, 2 lang kasi yung sasabihin eh. Thou good and faithful servant. Yung isa, you bad and lazy servant. You knew, did you, that I reap harvest where I did not plant and gather crops where I did not scatter? Mas mabuti pa na diniposito mo na lang sa bangko yan. At least tumubo ng interest. Kesa yung tinago, binaon, walang nangyari. Ayaw ng Panginoon, kapatid, na hindi ka lalago. Amen? Huwag mong hayaan na pupunta ka sa langit, papasukin ka lang, tapos wala ka man lang commendation ng good, faithful servant. Kasi yung iba kasi kontento na ni-receive si Jesus. Kontento na member sa church. Kontento na ito yung ginagawa niya. But no, that's not the message of our Lord. When we receive Christ, when we receive God as our own, our personal Savior, He expects something from us. Nung tinanong ng mga disciple, anong mangyayari? Ito ang mangyayari.
Each one of us will give what? Will give an account with Him. Each one of us will be checked by our Lord. Yes, you fail, but God is with us. He will help you, di ba? He will sustain us. Nandun yung pagbagsak natin, pero hindi naman habang buhay, bagsak lahat tayo eh. Amen? Hindi naman habang buhay, bagsak, talo, hindi. Darating at darating yung time at nasa sayo rin yun kung magpapaangat ka sa ating Diyos. Amen? Kapatid, yung kanina yung awit natin, kaya yun yung ano ko, yun yung pinaka-ano ko sa inyo. Di ba yung sa God of my forever? Sabi dun sa dulo, my greatest honor will always be to serve my Lord and King. You're going to ask now, ano yung greatest honor para sa iyo? Ano yung greatest honor na pwede mong ma-receive? Some will say, makagraduate, makatapos ng pag-aaral, ganito ng ganitong savings, ganito ng ganitong properties. Walang problema dun. But as a Christian church, our greatest honor is to serve our Lord and King. Kapatid, yan, I'm done. Lahat tayo. Medyo end times lang yung tone natin. Kasi paulit-ulit naman eh. Nasabi sa atin ni Pastor, yung gulo sa Israel. It's a sign, part ng sign yan. Expect mo na maraming pwedeng mangyari. At isa sa mga pwedeng mangyari yung pagbabalik ni Jesus Christ. Be prepared. Amen? Vanity of all vanities, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano yun? For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether be it good or evil. Pagdating ng Lord, sana prepared tayo. Ha? Sana huwag ikaw yung masasabihan na tamad. Ha? Sana ikaw yung masabihan na mabuti at tapat na maglilingkod. Alam niyo sa ministry, real talk lang, ministry sa buhay na to, hindi madalas ma-appreciate tayo. Some will say, oh, bakit ka na naman nagsisimba? Yung iba sasabihin, oh, ba't ka na naman gumagastos dyan? Ano bang meron dyan sa simbahan? Linggo-linggo nagpupunta ka. Ano bang meron dyan? Ba't nagbibigay ka pa? Gumagastos ka pa? Yan yung madalas na kwento sa atin, madalas na sasabihin sa atin. Hindi nila tayo ma-appreciate, kapatid, pero sana hindi yun yung maging source ng discouragement natin. Pwede ba yun? Amen? Sana the more that they criticize you, the more you will show to you what is it to be a Christian. What is it to be a blessed Christian? From Beatitudes up to here, church, the Lord is telling us to move. Ha? To move. Paikutin natin kung ano yung binigay sa yung talent. Huwag mong itago. But instead, share it. Amen? Magpagamit ka sa Panginoon. Instead of complaining, why not be someone na mag-initiate ng pagbabago? Huwag mong isipin na isa lang yung natanggap mo. No. Kasi on the first place, kahit paano, you're blessed. May natanggap ka pa rin eh. Amen? We don't deserve anything. Amen? You don't deserve anything. Lahat tayo, we don't deserve anything. It's only by the grace of God that we are here now. Amen? It's only by the grace of God that we are here now experiencing His grace, His blessings to us. Kaya church, at the end, be grateful. Ha? Be grateful. Matuto tayong magpasalamat. Because when you are grateful, that is the time it starts yung pagiging faithful mo na sa Kanya. Hindi ka na nagre-reklamo, matulong ka na magpasalamat. Ha? Let's count our blessings one by one. Amen? Let's count our blessings one by one kasi for us to see kung ano na yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Amen po? I'm sorry medyo maiksi lang yung ano ko kasi for the past 2 Sundays, yun na yung pinaka-center. But I hope you learn something from that parable. Ha? Huwag kang tutulad dun sa panghuli. Ha? Huwag kang tutulad dito sa dulo na to. Ito, yan o.
Tinago nyo, I was afraid, so I went off and hid your money in the ground. Look, here is what belongs to you. Ha? Parang sinabi mo, Lord, pasensya na, hindi mo ko nagamit pero salamat pa rin kasi nandito ako. Yes, you will be received, pero ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos kumikilos. Ha? Gusto ng Diyos nagagamit. Gusto ng Diyos kung ano yung binigay niya sa'yo, you will return it to Him something more. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? In verse 29, for to every person who has something, even more will be given, and he will have more than enough. But the person who has nothing, even the little that he has, will be taken away from him. Let us be a good steward. Maliit man yung meron tayo ngayon, pero darating yung time, church, lalaki ka rin. Ha? Maliit man yung meron sa iyo ngayon, marunong kang i-manage yan dahil resources ng Lord yan sa iyo. Pinagkatiwala yan sa iyo ng Lord. You know how to budget it well. Darating yung time, i-bless at i-bless ka ng ating Panginoon. Amen. For me, dati, ito lang personal testimony ko lang. Dati talaga pag konti lang, lalo na pag sa Sunday school, yung tipong parang prayer meeting lang kami, 3 lang kami nag-start. Talagang nandun yung discouragement. Sabihin ko, sarili ko, tutuloy ko ba to? Kasi parang hindi sila interested eh. Diba? Parang ganun eh, sayang naman yung printout. Yung ganun. Talagang pumiikot yun. Back of my head, tuloy pa ba natin o cancel na lang, start na lang tayo ng 10 kasi total nandun lahat yung datingan ng lahat. No? Yun talaga, ilang beses yun. For the past 3 years na ba tayo nagsa-Sunday school? Talagang hindi pa kami umabot na nag-start ng 20. Ng 9? Hindi pa yun. Awa ng Diyos, wala pa. Ang pinakamarami, alam nyo, siguro mga 5. Yan. Yung 5 na yon, ako, yung asawa ko, si Pastor. Si Pastora Tess. Minsan si Pastora Presi yan, maabot yan. Yan, ganun. Talagang biyaya ng Lord pag umabot kami ng 9, 10 na 10. No? Umabot pa nga ako sa point na i-require ko yung worship team na umattend eh. Tapos hindi ko sila patutugtugin pag na-late lahat. Wala ring nangyari. Ganun pa rin, late pa rin, no? Napaaway pa nga ako noon, di ba? Di ba? Ang hirap. Pero alam nyo, one thing that encourages me to move forward, this is not to brag myself. Amen? As I study the Word of God, natuto kong magtiwala na babalik ang Panginoon at magiging okay din yung lahat. Di man ma-appreciate ng tao yung ginagawa natin ngayon dito, wala man silang care about them. Hindi ko sinasabing wala kayong pakialam doon, okay? Di man nila ma-appreciate yun. Pero we all doing this for the Lord. Amen? Pag sinabi ng Lord ng stop, doon ka na mag-stop. Kapag sinabi ng Lord, wag mo nang gawin yan, wag mo nang gawin yan. Pero hindi eh. I'm looking forward for that day, honestly. Minsan nga sabi ko sa asawa ko, alam mo, minsan nakakapagod na magtrabaho talaga. No? Kaya nga, prayer ko, balik ka na Lord. Ayoko na. Pero hindi ko alam kung tama prayer yun ha. Pero just to share to you how good it is. Amen? How to good it is to have something that you look forward na mangyayari. Amen? Which is His second coming. At pag dumating yon, we should all be prepared. Amen? Na pag kinaharap mo siya, kausap mo siya, yun yung sasabihin mo sa'yo. Welcome. Good job, my good and faithful servant. Alam niyo, hindi lang doon niya natapos. To add, ano sabi niya doon? I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Church, nasaan yung kaligayahan niyo? Okay lang maging masaya kasi maganda yung status natin sa buhay, okay lang yan. But remember, as Christians, our joy should be in the Lord. Dapat mas i-look forward mo yung mga bagay na magpapasaya sa Diyos natin. Amen? In 2 Corinthians, whether you eat, you drink, do it all for the glory of God. Amen? 11:30 na. I'm done. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And we sing that song again. Amen. As we sing that song, let's invest time now in prayer. Pwede ba yan, kapatid?
we will pray, we will declare that song as our form of prayer. Tayo tayong lahat. Let us all stand up. Title ng kanta is God of my forever. May forever ba kay Lord? Amen. Of course, He is the same God, di ba? From the beginning of Abraham, Isaac, and Jacob, He is that God. Yung message ng kanta is masaya yung maawit. Papasalamat siya sa Diyos. From the time that he know God, at the time that he was able to receive God as his Lord and personal Savior. Pwede ba natin flash yung lyrics? He's thanking God na binago siya. Amen? Yung mga sacrifices na binigay na experience niya, nagpapasalamat siya sa Diyos. He's recalling that. And I want you to do the same thing. Can you recall all those good things that you have experienced with our Lord? Can you recall that? I'm sure there's something. Amen? I'm sure there's something that you can recall na may isip mo, Lord, naging mabuti ka sa akin itong panahon na to Lord, salamat Lord kasi hindi mo ako pinabayaan sa pagkakataon na to Lord, thank you kasi naalala ko nung ganitong walang-wala kami, hindi mo kami ziniro, binigyan mo pa rin kami, may pagpapala pa rin kaming natanggap sa'yo. We all experiences those troubles that almost yung buhay natin, yung savings natin, almost maging masisiro na. But I believe, hindi tayo ginutom ng Diyos. Amen? And I'm encouraging you, church, this is my personal testimony. Ang pagbibigay, ang pagtulong, hindi dahil may sobra ka na. Okay na may sobra, syempre, financially, well, you're well secured, kaya ka nga nakakapag-share Pero wag mo munang hintayin na makumpleto ka, saka magbigay. The Bible is teaching us, give with a joyful heart. When you give, when you help, when you share, it should be from your heart with joy. And we move on the next, dun sa next na lyrics. Yan, next na lyrics niya. Dun sa chorus. Yan. Sabi dyan, your love, ano sabi yan? Pakibalik. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. We all stand here by His grace. Amen? Through the grace of God, wala yan, we're nothing. We're zero. Technically, we're zero. But praise God, nandun yung love niya. Praise God, nandun yung yung pag-care niya sa atin, yung pagsunod niya sa atin. Amen? Punta tayo doon sa chorus. Sabi doon, God of my forever and forever with you next. My life is saved with a price. Our life is saved with the life of Jesus Christ. Hindi libre yung kaligtasan natin. Libre mo, tinanggap ngayon, but it costs someone for you to receive it. And it is Jesus Christ our Lord. Amen? Next verse. Lahat tayong ibang gagawin pa, hindi para sa Kanya, church, kundi yung magpuri. As we sing this song, hindi sa pinapromote ko yung kanta, but I want you na namnamin niyo yung message ng kanta. Kasi at the end, sabi niya, my greatest honor will always be to serve my Lord and King. Hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, may chance pa tayo na ayusin yung buhay natin. Amen? Wag mo napansinin yung mga hindi nakaka-appreciate sa'yo. Wag mo napansinin na sila puro negative na lang nakikita sa'yo. Focus on God. Focus on the Lord. Anyway, we're serving here to the Lord. Hindi the pleasure ng kung sino-sino mang tao. Amen? Let us close our eyes. Let us bow our heads. Let's pray, Lord. So we have this message today about your parable po, Panginoon, ng mga talents. Panginoon, we pray na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay gamitin niyo po, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami po, Lord God, ay madatnan mo, Panginoon, na walang ginagawa para sa iyo, Lord. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maging katulad kami nung servant na yun, na tinago lang yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. But instead, Lord,
we pray that when you come again, Panginoon, will be our greatest honor, Lord God, na masabihan mong good and faithful servant. Let's sing the song, God of my forever. Let us pray, Lord. We offer you our lives today. Di man maganda yung lifestyle namin, malayo man sa na-expect mo sa amin, Panginoon, but we ask for your mercy, Lord God. We ask for your forgiveness, Lord God. Help us, Lord, to be your laborers in your harvest, Lord Jesus. Help us, Lord, to be that person that you're looking forward to po, Panginoon, na magbabalik ng kung ano man yung mga pinagkatiwala namin sa inyo ng higit pa po, Panginoon. Pray, Lord, use us. Huwag niyo pong hayaan po, Panginoon, na mabulok lang kami sa aming buhay Kristiyano. Kapatid, if God is talking to you, this is encouragement to you. Don't just be a member of the church. Be a partner of this church. Huwag yung magsisimba ka lang. Huwag yung dadalo ka lang. But someone that God can entrust of something. I know mahirap. I know hindi ganun kadali. Pero kapatid, wala namang talagang mahirap sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos kung magpapakumbaba lang tayo, kung susunod lang tayo sa Kanya. I hope this will be your prayer. That one day, your greatest honor will be to serve our Lord and King. For the last time, from the first one, from the top. Let's sing, God of my youth, God of my youth. All on my life to be on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar I breathe in my life. Tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know. Can we raise our hands, declaring,
God of my forever, and forever I'm with you. All life is saved with a price, no sacrifice, redeem my soul. God of my forever, and forever I will This honor will always be to serve, oh God of my forever, my forever, and forever I'm with you. Saving of Christ, your Son. Redeem my soul out of my forever, Lord. Out of my say it, declare it. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Ulitin natin. My greatest honor will always be to serve. Pwede ba nating palakpakan natin, Diyos? Lord, thank you. Thank you for sharing to us your word. We pray, be able, Lord God, to do what you want us to do. Help us, Panginoon. Help us through the process, Lord Jesus. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, sa December 17, for our Thanksgiving, yan, sama-sama tayong mga kapatid para magpasalamat. Amen? Sa ating Diyos. At hindi lang basta magpapasalamat, kung hindi maging blessing din tayo sa iba. So, yung mga bata kanina na nakita nyo, we're praying more than that, at least 100 of them, kung kakayanin ng budget, with their families, makasama natin sila sa ating Thanksgiving by December 17. Amen po? So, welcome po lahat kung ano yung gusto nyong ma-share, whether it be financial or material or service, welcome na welcome po yun. Amen?
So yun po, kung sa financial po, isulat nyo lang po dun sa ating offering slip na for Thanksgiving para po ma-account po natin para po sa ating event by December 17. Amen? So tayong lahat po ay tumayo at para manalangin para sa ating offering. Ang mananalangin po Sino? Akala ko itinuro mo. JB, ako na lang. Sige, ako na. Let us pray for our offering. Lord, inyong basbasan ng aming pagbibigayan na maging kagamit-gamit, Lord, sa inyong ministeryo po, Panginoon, Lord God. Teach us, Lord, how to love you more, how to serve you more po, Panginoon, para po mas mapalago pa po namin itong mga bagay na to. Thank you so much again. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo po tayo lahat at happy birthday sa my birthday. Ay, nasa langit ba yan? Hindi. May lobo. Sa langit. Okay, bago tayo mag-closing prayer, meron lang announcement po saglit. Upo muna po tayo mga kapatid. Upo muna tayo. Are we blessed, mga kapatid? Thank you sa ginamit ng Panginoon, no? Dahil blessed na blessed tayo lagi, no? Kapag ang salita ng Diyos na napapakinggan natin. Tama po? Kaya po pala andito tayong lahat upang mapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Parating na siya. Kaya medyo kinikiliti na yung tenga natin, nire-remind na tayo, no? Na gustuhin natin o i-desire natin na masabihan tayo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. So mga kapatid, blessing po yung message. Lagi, pag message ng Panginoon, ay laging pampataba ng puso at pampalakas natin sa spiritual nating buhay. Isa pa pong dadagdag natin para po tayo lumakas physically, no? Spiritually, kasi ang pagbibigay ay may kaakibat na blessing. Tama po? O, pasensya na po. Meron po tayong kapastoran na hospital at meron po siyang pangangailangan pinansyal. So, yun pong tulong sa kanila. Siya lang po kasi ang nagtatrabaho. Dahil po naoperahan siya, hindi po siya kumikita ngayon dahil siya ay nasa hospital at may sakit, inoperahan. So, tulong po natin sa ating pastor, whatever amount, in kind or in cash, ay pwede po natin bigay kay Pastor Ronel para po makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pwede po ba yun, mga kapatid? May binigay bang talent sa ating lahat ng Panginoon? Amen. So, para lumago yan, para yan ay dagdagan pa ng Panginoon, let us share. Hindi po galing yan sa akin. Galing sa Panginoon. Pinag-aralan natin, di po ba? Another thing, pasalamatan natin ang Panginoon pagkat humihi po siya ng mga tao para ang kanyang bahay-sambahan ay mapaganda. Amen? Humihi po siya ng mga tao para ang lugar na ating sasambahan ay maging maayos. At pasalamat tayo sa Panginoon pagkat may nag-commit na mag-provide ng materyales at payment sa labor para po maayos ang ating kitchen. Amen po ba doon? Oh, praise God, no? At dahil dito, ayaw naman po natin na wala tayong bahagi. Amen? May binigay na talent ang Panginoon sa atin. Hindi lang pera, di ba? Marunong kang magluto, marunong kang maglinis, may mga kamay ka. Amen? So magagamit po yan. Ang construction po, kung matuloy po yung mga plano at maayos ang mga materyales at ang mga laborers ay may start ng November 27 hanggang December 12 or second week of December. At dahil po doon, ayaw naman po natin na masolo ng ating kapatid ang blessing, di po ba? Gusto natin tayo ikabalikan. Sabi nga ni Pastor
be a partner. Partner ka ba? Partner ba Amen. tayo sa lahat ng gawain ng Panginoon? Kaya mga kapatid, nire-request ni Pastor Rudy na per family, baka naman pwede po na tayo po ay mag-provide ng pagkain, 2 merienda, 1 tanghalian ng 5 workers. Pwede po ba yun? Per family po. Kunyari, Brad, pamilya nyo, mag-provide ka ng morning breakfast, afternoon breakfast, at saka lunch. Good for 5 workers. Okay po yun? Okay po mga kapatid? Amen. Oh, nag-agree ang lahat. So per family po, aayusin po natin ang schedule. Okay po ba? Okay. Para po malaman natin kung kailan po tayo magdadala ng pagkain. In case naman po na wala po kayo makatuwang para magluto, pwede naman po in monetary terms po, financial help po. Entrega na lang po kay Pastor Ronel. Isulat niyo lang po kung para saan. No po? Yun lang po, at we are partners sa gawain ng Panginoon, and we have various talents na binigay ng Lord. Gamitin natin para sa kanyang kapurihan. Maraming salamat mga kapatid. Amen. Yan. Kasi may mga nag-commit na po para po mapaayos yung ating dirty kitchen doon sa likod. Yan. Kung nakita niyo yung kitchen natin doon, mga 2 pirma na lang yan, lulubog na eh. So, yun po, may nag-commit. So, ang hiningi nilang sa atin is yung food po para sa mga mga. Okay? So, wala na tayong announcement. Okay na. Meron pa? Blessing na. Okay na. So, tayo na tayong lahat para sa ating closing prayer. Let us pray. Panginoon, thank you for your word for today. Thank you for sharing it to us. Thank you, Holy Spirit, for being with us. As we have our dismissal, Lord, we pray ng bawat isa po sa amin, inyong ihatid ng maayos at matiwasay sa kanilang mga pupuntahan pa po, Panginoon. Dala-dala, Lord, ang inyong pagpapala, Lord God. And we pray, by next Sunday, Panginoon, muli niyo kaming dalhin dito ng may kagalakan sa aming puso. Panginoon, sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. May the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face to shine upon you and be glorious upon you. And may Lord make His face to shine in each one of us. Keep us safe. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Dito- Amen. Praise God. Let's have a family picture po muna. Dito po tayo sa harap. Ayan. Tara po, dito po tayo sa harap. Sa harap lahat. Family picture po muna tayo. Group pic ba? Kakain na kami. For documentation. Kasi minsan lang marami tayo. Sige, lahat po tayo. Tara, Punta dito kayo tayo sa harap. Mga bata. Minsan Ayan, lang guys. marami tayo kaya sulitin na natin. Let us have our group pic. Group pic muna. bago Group mo picture tayo. Tara. Tara po, let's have a family. Ay, may 6 minutes Tara po, na naman. dito po tayo sa lahat, sa harap. Sarado pa, sarado. Tara po, dito po. Tara. Tara po, dito po tayo sa harap. Para sayang oras. Dito Tara po po. sa harap dito. Tara, dito po tayo sa harap. Family picture po tayo. Tara, Hana. Minsan lang tayo makumpleto eh. So, ayan, picture po tayo. Punta po sa harap. Yung mga maliliit sa harap na lang. Compress po, compress. Compress mga bata. Usog pa dito, dali. Usog pa. Usog dito, dali. Usog. Dali, bilis. Usog dito. Kasa ba? Kasa? 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 Compress. Usog pa dito. Dali dito. Meron pa, oh. Okay, ready? Okay na? Ready? Picture tayo. Brad, mga Brad, dito kayo. Okay. Tara. Sali ka, Robby, mamaya. Dito. Bilang. Scarlett. Kay Scarlett tayo tingin ha. Scarlett. 1, 2, 3.
Tara, dalawa. Ayan, yung dalawa. Tara, Robby. Dami ah. Ayan, bilis. Game. Ready? Say cheese. Peace! Okay na? Smile! Okay, thank you Okay, everyone. thank you. Have a happy Sunday. God Happy bless. Sunday po! See you next Sunday. Kuya. Happy birthday, Hannah.